Hello, magandang umaga muli sa ating lahat mga taga-subaybay ng live stream gospel service ng Jesus the Brightness of His Glory. Minsan pa sama-sama tayo upang mag-aral ng mga salita ng Diyos upang ikalalago at ikatitibay ng ating pong panampalataya bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At naway ang gabay ng Espiritu Santo ay sumasa ating lahat as you listen to the sound of the trumpet. Glory to God, the sound of victory over the works of the devil, over the works of pandemic, over the world of crisis, over the world of sorrows and criticism and bitterness. We have the victors because of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, the Spirit of Jesus Christ that worketh in us mightily by the grace of God. Welcome po, magandang umaga sa atin pong lahat dito po sa live streams gospel service ng Jesus the Brightness of His Glory. Minsan pa sa umagang ito, bago po tayo magkaroon ng pananghalian, ay atin pong pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa lahat po sa atin. At habang naghihintay po tayo ng ating mga kapatid na magbubukas ng kanilang mga internet, sa kanila po nga mga cellphone, pakinggan po natin ang sounds of the trumpet, the sounds of victors over the darkness, over the rulers of darkness and against the power of and principalities of the air, against the wickedness of the heavenly places. Glory to God. Minsan pa muli, welcome to our live stream gospel service ng Jesus the Brightness of His Glory. Mapagpalang araw ng Tuesday, glory to God, ang araw ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng araw kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, ang lahat ng araw ay para sa Panginoon. As it is written, the Lord's Day. All the days of your life shall be the Lord's Day. Sa lahat po ng mga sumampalataya at naghihintay at sumampalataya sa kanyang muling pagbabalik, Jesus is coming so soon. Kailangan pong gising tayo sa mga panahon na ito, sa mga tanda ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang crisis na ito ay isang tanda ng muling pagpaparito ng ating Panginoon. Jesus is coming very, very soon. At kailangan pong handa ka. Handa ka na ba sa muling pagpaparito ng ating Panginoon? Handa ka ba sa kanyang muling pagbabalik? Handa ka na bang iwanan ang mundong ito sa kanyang muling pagbabalik? Sapagkat ang mundong ito, ang daigdig na ito ay iiwanan ng mga nagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Dapat habang tayo'y narito sa mundong ito, ang puso natin, ang pag-ibig natin ay nasa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sapagkat ang tunay na daigdig, ang tunay ng mundo, sa mga sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay ang bagong langit at bagong lupa na inihanda niya sa bawat nagmamahal sa Kanya. Doon sa Kanyang kaharian ay maraming mansyon. Every believer has a mansion in the kingdom of God in heaven. Tingnan mo lamang ang kalangitan. Masdan mo ang kalangitan. Napakalawak, walang hanggan. Ang mga bituin ay may hangganan. May boundaries ang mga bituin. Ang araw may boundary. Ang earth ay may boundary, may limitasyon. Subalit ang kalangitan, walang hanggan. Kaya yon ang ipinangako sa atin ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, bago po tayo mag-take ng ating lunch, sama-sama po tayong makinig ng mga aral ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Hango po sa aklat ng Lucas chapter 19, Life in the Spirit. Glory to God. Kaya ang tabayanan niyo po ang ating pagsisimula. Ngayon po ay habang hinihintay natin na makamag-in ng ating pong mga kapatid at ibahagi niyo po sa inyong mga kapitbahay ang live stream na ito. Kung mayroon kayong loudspeaker sa inyo pong mga tahanan, kung mayroon kayong mga speaker na malalakas, ngayon po ang panahon na makapagbahagi ka. Ibahagi mo, iparinig mo sa iyong mga kapitbahay ang mensaheng ito ng Jesus, the brightness of His glory. Glory to God. Hallelujah. Kaya mabuhay tayo na may pananalig at pagtiwala sa ating Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos, ang kapayapaan,
at katwiran ng ating Panginoon at ang kanyang kabanalan ay sumagana nawa sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sa umagang ito. Glory to God. Kaya antabayanan po natin ang ating pong pagsisimula habang nakakarinig tayo ng tunog ng trumpeta. Amen. Now listen to the sound of the trumpet that brings joy in your life. Mapagpalang umaga sa iyo, Katrina. Mapagpalang umaga sa iyo, Sister Jane. Diyan sa Kainta, sa ating mga kapatid diyan sa Kainta. God bless us all. Purihin ng Diyos sa inyong mga buhay. Pagpalain kayo araw-araw na hindi kayo mahuhuli sa pagpapala ng Diyos. At ang kalusugan at kalakasan ay sumainyo diyan sa Kainta. Diyan po sa Executive Village ng Greenland. Glory to God. John Carlo Veneracion, napagpalang umaga sa iyo, Carlo. Pagpalain ka ng Diyos, kalusugan at kalakasan ay sumaiyo. Maging ang ating mga kapatid dyan sa Biliran Province. Glory to God. Salamat po sa inyong mga buhay dyan sa Biliran Province. Dyan po sa sambayanan ni Manolito Gonzal. Maging sa sambayanan ni Marlene Biscocho Macabacquiao. Diyan din po sa ating pong kapatid na Sister Pastora Merna Centeno, sa Centeno family. God bless us in the mighty name of Jesus Christ. Maging dyan sa mga Mahilom family, sa lahat ng Tison family dyan, dyan po sa Akaban. Maging ang lahat ng Gonzal family, lahat po ng Rusus family sa Inasuyan, maging sa Nipa, sa ating kapatid na Pastor Rogelio. Glory to God. May the Lord bless you all, sa inyo pong sa lahat ng mga taga-subaybay, sa lahat ng nasasakupan ng Jesus the Brightness, maging sa inyo mga kapitbahay, sa lahat diyan, sa Inasuyan, sa Nipa, maging sa barangay niyan, before Akaban, sa barangay Akaban, maging sa barangay Patag, sa barangay Burukbuol. Ang pagpapala ng Diyos, maging doon sa Kulaba, pagpalain kayo ng Diyos, lahat ng Asugas family, lahat ng Managaytay family, sa lahat ng Nardo family, glory to God, sa lahat ng Balila family, sa lahat po ng pamilyang sumampalataya sa Diyos, diyan po sa Biliran Province, maging sa Nabal. Glory to God. Sa iyo po as Pastor Cecil Gamboa, at sa inyo po dyan po sa ating po mga kapatid sa Kawayan. Glory to God. Ang pagpapala ng Diyos ay masagana sa inyo. Maging ang ating mga kapatid dyan sa Mindanao. Glory to God. Sa inyo po Brother Ray dyan po sa Mindanao. And then, sa iyong pamilya at sa ministeryong pinagkatiwala sa inyo ng Diyos, diyan ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. At ganun din po dyan sa Samar, ang mga Ita family, glory to God, hallelujah, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. Maging sa ating mga kaibigan dyan, ng Espanyol family, dyan po sa Binangunan, dyan sa Anguno, glory to God, sa Biringils family, sa Aguilar family, glory to God, sa Swansing family, God bless you all, Swansing family, sa lahat po ng Rubia family, sa Batangas at sa Kainta, ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos ay sumainyong lahat. Purihin ng Diyos sa inyong mga buhay, lalong higit sa lahat dito po sa mga kapatid natin sa Tagudin, mga kapatid natin sa Santa Cruz, mga kapatid natin sa Santa Lucia, sa lahat po ng sumampalataya sa Panginoon, maging dito sa Candon City, at maging dyan sa Bigan, glory to God, purihin ng Diyos, dyan po sa Kabugaw, magmula Kabugaw hanggang sa Tagudin, God bless us all, sa lahat ng sumampalataya sa Diyos, lahat ng tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, buong Ilocosur, glory to God, praise the name of the Lord. Now is the time to love one another, now is the time to forget the past. Kailangan po natin kalimutan ng mga masamang nangyari doon sa kahapon at ay magpapatuloy. Just go forward because Jesus Christ says go. Hallelujah. Kaya wag nating hayaan na tayo magiging stagnant sa ating panampalataya. Kahit dito sa gitna ng crisis, lilipad tayo na may pakpak ng agila. Hallelujah. Fly over your storm. Whatever trials
it is na dumating sa buhay ninyo, lumipad kayo na parang agila. Hallelujah, glory to God. Upang ang tagumpay ay inyong mararanasan, mga minamahal at iniibig ko sa Diyos. Yes, amen. At sa ating pong mga kapatid sa Nalasin, lahat ng pamilyang sumabaybayin sa ating pong Jesus, the brightness of His glory, live stream, gospel service, purihin ng Diyos sa inyong mga buhay, maging dyan sa Bagatan, sa Amyanan, sa Daya. Hallelujah, ang lahat po ng Gakuskus family, Venerasyon family, yes, Sinin family, Riton family, glory to God, ang pagpapala ng Diyos ay sumagana sa inyong lahat. Maging Almiranyes family, hallelujah. Yes, Father God, ang Lozano family, Sister Edna Lozano, glory to God, pagpalain ka ng Diyos. Magandang umaga sa iyo, kapatid. Salamat po sa iyong pagsubaybay dito po sa live stream gospel service ng Jesus, the brightness of His glory. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay sumagana sa inyo. Hallelujah. At maya-maya po ay makakarinig na po tayo ng mensahe. Hango po sa aklat ng Lucas chapter 19. Hallelujah. The increase. Pamamagatan po natin ng ating pong Life in the Spirit. Welcome to the live stream gospel service, Life in the Spirit. The increase of God's gift. Kailangan po natin yung the increase of God's gift. Kailangan po natin ito. Kaya pag-usapan natin sa umagang ito, sa buhay spiritual, life in the Spirit. Welcome, brothers and sisters in the Lord. Hintayin lang po natin ng tamang oras na tayo po ay magsimula po sa ating live stream gospel service, Life in the Spirit, the increase of God's gift. Amen. Yes, the Lord is so wonderful and good. The Lord is so wonderful and beautiful. His love never fails. His love is so abundant for you and me. Kaya sa inyong mga hindi pa nakakakilala ng lubusan sa inyong Panginoon, na ang pagkakakilala ninyo ay patungkol lamang sa relihiyon, ngayon na po ang panahon. This is your opportunity. Lahat ng mga nasa relihiyon na yumayaka pa rin sa dinala dito ng Kastila sa ating bansa. Hindi po yan ang totoong Kristo na atin pong niyayakap matagal na panahon. 500 years na dinaya tayo ng mga relihiyon. Pero nawa sa panahon na ito, sa gitna ng crisis na ito ng COVID-19, gumising ka na, kapatid, na ikaw na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Wala pong magagawa yan sa iyo. Ang totoong Diyos, the God of the Holy Bible, siya po ang totoong Diyos na dapat nating makilala. The Bible is our education to know the true God. Ang Biblia ay nagpapakilala sa atin sa totoong Diyos. Religion is not the way to know and to know God, but the Holy Scripture. The Holy Scripture, the Bible, is the only infallible proof who is God, who is Jesus Christ, who is the Son of God, who died 2021 years ago for our sin. Ang relihiyon ay hindi po nagpapakilala sa atin kung sino ang tunay na Jesus. Sino ang tunay na Yeshua HaMashiach, Jesus Christ sa Ingles, at Jesucristo sa ating pong salitang, sa ating wikang Tagalog, at Isa sa salitang Muslim. At ano ang Espiritu Santo? Only the Bible declares the reality and the true God. Kaya kailangan po nating iisang tabi natin ang ating mga relihiyon, sapagkat ang Panginoong Hesus ay hindi nagdala ng relihiyon sa ating mundo.
when Jesus Christ came into this world, He did not introduce any religion. Hindi po siya nagpapakilala ng anumang relihiyon na niyayakap ng tao ngayon. Napakalinaw po ng ang sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one can comes to the Father except by me, saith Jesus. Kaya wala pong relihiyon na magdadala sa atin doon sa kalangitan, kundi sa pamagitan lamang ni Jesus. Siya ang tanging daan na ibinigay sa silong ng langit. At paano natin siya makilala? Through the Holy Scripture. May mga ipinasulat patungkol sa Kanya, kung saan siya nanggaling, kung saan siya nagmula. At ito ang kalooban niya, nasusulat po sa aklat na ito, ang kalooban ng Panginoon. Who really Jesus was, who really Jesus is. Read your Bible and pray for the understanding. At makikita ninyo, napakaganda ng kalooban ng Panginoon. As you listen to this music, glory to God. Namnamin po ninyo ang mensahe ng awitin na ito. Magandang umaga din po sa iyo, Sister Ina Alba. Pagpalain ka ng Diyos sa inyo pong paghahanap buhay. Ang negosyo mo ay palaguin ng Diyos. Ikaw na may pagnanais na makinig sa katotohanan. Ngayon po, marinig po natin ang katotohanan na ibig ng Diyos dito po sa aklat ng Lucas. Life in the Spirit, the increase of gift. Ang paglago ng kaloob ng Diyos sa buhay natin. Yun po ang ating pag-uusapan at pagbulay-bulayan, pagninilay-nilayan natin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Yan po ang awit na the symphony of love, the love of God, the love of Jesus Christ. So magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal at iniibig po sa ating Panginoong Hesukristo. Minsan pa narito tayo para mag-aral at magbulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Hango sa kalooban ng ating Diyos. Kaya sama-sama po nating pakinggan ito. Sama-sama po tayong makinig sa mga aral na gusto ng Panginoon na matutunan natin. Welcome once again to the live stream gospel service ng Jesus the Brightness of His Glory Church. Okay po, magsimula po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang lahat na nakasubaybay sa live stream gospel service na ito na pinamagatang Life in the Spirit, the increase of God's gift. Sa pamagitan po ng Espiritu Santo, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na amin pong maunawaan. Maintindihan namin ng mabuti ang ibig mo na mangyari sa bawat isa sa amin. Pagpalain nawa, O Diyos, ang aming mga puso at maitanim sa tablita ng aming mga puso ang mga salita mo, ang mga aral mo. Tulungan mo, Panginoon, ang iyong mga anak na tinawag mo sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon na aming tagapagligtas. Naniniwala kami na ang Panginoong Hesus ay napakot na matay sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Dahil sa upang kami mapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Wala kang itinira na isa mang kasalanan, Panginoon,
hallelujah, sa aming buhay, kundi ang pagpapatawad mo ay naglilinis ng aming mga kasalanan. Salamat po sapagkat, hallelujah, nangyari po ito sa pagitan ng ginawa ni Kristo Jesus. Hallelujah, salamat po sa iyong pagpapatawad. Salamat po sa kapatawaran. Marami pong salamat sapagkat hinugasan mo kami ng iyong banal na dugo upang kami luminis sa aming pagharap sa iyo, sa aming panalangin, sa puso't isipan namin, mararamdaman namin ang kalinisan at hindi na kami magkapag-iisip ng masama man o anumang mga masamang pag-iisip o imahinasyon ng aming puso, sapagkat nilinis mo kami. Maraming salamat sa bagong buhay na nanampalataya kami sa bagong buhay. Bagong buhay na karapat-dapat sa bagong langit at bagong mundo. Doon sa inihanda mo sa amin, aming Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Kaya ang pagpapalat, biyaya mo ay pasaganain mo sa amin upang kami mabuhay sa spiritual, upang hindi kami maapektuhan anuman ang mangyari sa mundong ito. Because the world is a fleshly world and we must, the people of God, the children of God, we must to live and walk in the life in the Spirit. Sapagkat ang sumpa ay nasa laman at kailangan naming lumakad ayon sa mga salita mo, which is the Spirit. Spiritual life is in your word. Jesus, and under the anointing and the power of your love, and under the power and the guidance of the Holy Spirit, we can have this life. Hallelujah. A life that is renewed mind. Have a renewed mind. Ang buhay na may bagong pag-iisip, ang buhay na may bagong kalooban, ayon sa nais at ibig mo, Panginoong Diyos, na siyang lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa iyong lingkod na si Joseph. Ikaw ang aming Diyos at ikaw ang aming Panginoon. Ang Diyos na tumawag at humirang kay Moses upang upang maging deliverer sa bansang Israel sa panahon ng Exodus. Ikaw din ang tumawag at humirang sa amin upang palayain kami mula sa pagkagapos, pagkakaalipin sa kasalanan. And now we are free. And not just free, but free indeed. Glory to God. Winasak mo ang mga tanikalang gumapos sa amin sa aming mga nakaraan. At nandito kami sa bagong buhay, malayang namumuhay ayon sa kalooban. Kaya't pagpalain mo, Diyos, ang aming mga puso, ang mga pamilya, dakilang Diyos, na sumampalataya sa iyo. Purihin ka at luwalhatiin ka. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, so guide me, your servant, to speak the truth and to say the truth. Hallelujah, na walang maitago, Panginoon, sa ibig at nais mo. Sa iyo po ang lahat ng papuri at karangalan, kaluwalhatian, at kataasan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Let your name be exalted in me, and let your name be magnified and be glorified in our life. We are your children, called by your name, through your Son, Jesus Christ. Kaya salamat po, Panginoon. Hallelujah. Now muli po, welcome to our live stream gospel service, Life in the Spirit, the increase of God's gift. Buhay sa Espiritu. Ang paglago ng kaloob ng Diyos. Ayon po dito sa Lucas chapter 19, verse 12. Simulan po natin sa verse 11. Ito po ang nasusulat po sa aklat ng Lucas. Glory to God. Pakinggan po natin, mga minamahal tiniibig ko sa Diyos. While they were listening to these things, Jesus went on to tell a parable, because he was near Jerusalem, and they supposed that the kingdom of God was going to appear immediately. But this is the word of Jesus Christ. So he said, a noble man went to a distant country to receive a kingdom for himself, and then returned. And he called 10 of his slaves and gave them 10 minas and said to them, do business with this until I come back. In verse 14, but his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, we do not want this man to reign over us. Verse 15,
When he returned after receiving the kingdom, he ordered that these slaves to whom he had given the money be called to him so that he might know what business they had done. In verse 16, the first appeared saying, Master, your mina or your talent has made 10 minas more. In verse 17, and he said to him, Well done, good slave, because you have been faithful in a very little thing, you are to be in authority over 10 cities. In verse 18, the second came saying, Your talent, master, have made 5 talents, has increased 5 talents. In verse 19, and he said to him, Also you are to be over 5 cities. In verse 20, another came saying, Master, here is the talent, or the mina, which I keep put away in a handkerchief. Verse 21, For I was afraid of you, because you are an exacting man. You take up what you did not lay down, and reap what you did not sow. Verse 22, he said to him, By your own words I will judge you, you worthless slave. Did you know that I am an exacting man, taking up what I did not lay down and reaping what I did not sow? Verse 23, Then why did you not put my money in the bank? And having come, I would have collected it with interest. Hallelujah. Increase or interest. Sa ibang salin, increase. Then he said to the bystanders, Take the mina away from him and give it to the one who has the 10 minas. Hallelujah. And they said to him, Master, he has 10 minas already. In verse 26, I tell you that to everyone who has, more shall be given. But from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. But these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slay them in my presence. Hallelujah, glory to God. Ito po ang kalooban ng Diyos sa atin ngayon sa umagang ito. Glory to God. The increase of God's gift. Napakalinaw po, mga minamahal at iniibig ko sa Diyos, na ang Panginoon ay nagbigay po sa atin ng kalooban. Una sa lahat, kaligtasan. Kagaya po ng kanyang parabola na ito. Hindi po lingid sa atin. Magandang umaga po sa iyo, Pastor Jeeper, dyan sa Canada. God bless sa iyo po dyan. Habang kayo mga nakakanood dito, glory to God. Salamat po sa inyo po nga pagsubaybay. Hallelujah, ang pagpapala ng Diyos ay sumagana sa iyo. Iingatan ka ng Diyos dyan. Lahat ng Gunsal family, Sister Ami Gunsal, sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, glory to God. Sa iyo, Sister Angel Asugas Fernandez, sa iyo po dyan, Christian Centeno Queen. Ang pagpapala ng Diyos, aking dalangin na kayo iingatan niya at hindi kayo mapapahamak. And you can never be a victim. Just hold on to your faith in Christ Jesus. The blood of Jesus Christ will protect you against coronavirus. You can never be a victim of that crisis. But the blessings of God will surround you always. Maging sa iyo, Raquel, glory to God. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. So balikan po natin the parables of Jesus Christ. Ang sabi niya, mayroon pong isang mabuting may-ari ng lupa. At siya po ay nagpaalam sa kanyang mga katiwala. Pumili siya ng 3 kanyang mapagkatiwalaan sa kanya pong salapi. At siya'y umalis para tanggapin ang kaharian na para sa kanya. And then pagkatapos, sa madaling salita, pagkatapos ng mga panahon, bumalik siya. Bumalik ang mayamang may-ari ng mga lupain. At kanyang tinipon niya ang kanyang mga alagad nung siya'y bumalik na mula sa kanyang pag-alis. At tinawag niya yung kanyang mga pinagkatiwalaan. Ang pinagkatiwalaan niya ng 10 talento, ang pinagkatiwalaan niya ng 5 talento, at ang pinagkatiwalaan niya ng 1 talento.
Ganito po ang nangyari, kaibigan, mga minamahal ko sa Diyos. Nung tinawag po niya ang iniwanan niya ng 3 talento, ang sabi po, Maestro, narito po, ang 10 talento na iniwan mo sa akin ay nag-increase at nag-multiply pa ng 10 talento. O halimbawa po ganito, ang 100,000 piso na iniwan mo sa akin, dalhin po natin sa ating pong panahon ngayon. Ang 100,000 piso na iniwan mo sa akin, o kaya 10,000 piso na iniwan mo sa akin ay nag-increase ng 10,000 piso. And then ang sagot ng Panginoon sa kanya, well done, good and faithful servant. Sapagkat napagkatiwalaan ka sa kakaunti, pagkakatiwalaan kita ng 10 bayan na iyong pamamahalaan. Ganon din ang pangalawa na pinagkatiwalaan ng 5,000 halimbawa. Kasi 5 talents, ano po? Dali na lang po natin dito po sa ating sariling pera. 5,000. At ang sabi niya, narito po ang iniwan mo sa aking 5,000, nag-increase, nag-multiply ng 5,000 pa uli. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, well done, my good and faithful servant. Sapagkat napagkatiwalaan ka sa kakaunti, ipagkakatiwala sa iyo ang 5 bayan. Hallelujah. Rule over 5 cities. Hallelujah, ang kanila pong maestro ay nagsabi. At ang panghuling alipin ay pinatawag at sinabi niya, narito po, maestro, amo, narito po ang 1 talentong binigay mo sa akin, ang 1,000 binigay mo sa akin. Binalot ko po sa panyo. Binalot ko sa panyo sapagkat alam ko na ikaw ay isang taong nangungulikta ng increase na hindi mo pinagpagalan. Kaya natakot ako. Tinago ko ito sa panyo at narito ibinabalik ko sa iyo. At ang sabi po niya doon, sa 1 taong pinagkatiwalaan ng 1 talento o 1,000 piso, ayon sa ating pong kalagayan ngayon sa panahon na ito. Sabi niya, tamad na alipin. Alam mo pala na ako ay nangungulikta. Ako ay 1 taong kumukulikta ng ani nang hindi ko pinagpagalan. Bakit hindi mo ibinigay yan? Bakit hindi mo inimpok yan sa bangko? Diniposito mo sa bangko yan. At upang sa aking pagbalik, ay makikita ko ang increase, ang interest niya. And then sinabi niya sa kanyang mga alipin, kunin mo sa kanya ang talentong ibinigay ko sa kanya o ang 1,000 piso at ibigay mo doon sa may 10,000. At nagsabi ang kanyang mga alipin, Panginoon, mayroon na po siyang 10,000. Bakit sa kanya pa ibibigay? At ang sabi ng Panginoon sa kanya, sapagkat nasusulat, ang sino mang meron ay bibigyan pa. Ngunit ang sino mang wala ay kukunin pa sa kanya, maging ang nasa kanya. Mga iniibig ko sa Diyos, at pagdakay sinabi ng Panginoon, gapusin mo ang taong yan, at parusahan hanggang sa kanyang kamatayan. Mga iniibig ko sa Diyos, this is the parable of Jesus concerning the gift na kanyang iniwan sa kanyang mga alagad. Mga iniibig ko sa Diyos, i-apply po natin ang parable na ito sa ating pong buhay. Pagkatapos ang Panginoong Hesus ay napako sa krus upang gampanan ang kanyang dapat gawin para sa atin. Upang bigyan tayo ng kapatawaran, ginawa niya ang kanyang dapat gawin. Ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa krus upang mapatawad tayo. Upang tayo mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At pagkatapos niyang gawin yun, nabuhay siyang muli. At nang siya'y mabuhay muli, may pangako siya sa kanyang mga alagad na sa kanyang paglisan sa mundong ito, ipapadala niya sa atin ang kanyang Espiritong Banal. Mga iniibig ko sa Diyos, nung ang Panginoon
ay umakyat sa langit, iniwan niya sa atin ang kanyang mga salita. Narito sa banal na kasulatan ang mga salita ng ating Panginoon. Hindi po malihim sa atin na ang mga salita niya, ang mga pangako niya ay kanyang iniwan sa atin. At nagbigay siya ng common sa ating lahat, ang kaloob ng kaligtasan. Which is common sa lahat ng mga mananampalataya. Binigyan niya tayo ng kaloob ng kaligtasan. Ang kaligtasan, hallelujah, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinagkalooban din niya tayo ng ministeryo. Ministeryo ng pagmamahalan. Ministeryo ng paggawa ng mabuti. Ministeryo ng pagpapakumbaba. Ministeryo ng pag-alalahanan. Ministeryo na kung saan makagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Glory to God. Ang mabuting asal, ang mabuting ugali, iniwan niya sa atin. Ang bunga ng Espiritu Santo ay may siyam na mabuti na bunga na iniwan niya sa atin. At ito'y mababasa po natin sa Galatians chapter 5, verse 22. Kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, pagmamahal, pagtutulungan, pagpapakumbaba, at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kagandahang loob. Yan ang mga kaloob ng Espiritu Santo sa atin. Siyam na kaloob sa Espiritu Santo. At ang pangsampu ay kaligtasan. Glory to God. Kaya 10 minas, the 9 fruit of the Holy Spirit, plus salvation. Hallelujah, glory to God. Kaya iniwan po niya sa atin ang mga kaloob na ito upang ito ay ating ingatan at ito ay mag-increase. Hindi lamang ito iniwan sa atin, kundi ang ibig niya na ito ay magmumultiply. Magmumultiply higit sa lahat ang kaligtasan. Makita sa buhay natin araw-araw ang kaligtasan sa magitan ng mabuting asal. Sa pamamagitan ng pagmamahalan, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, sa pamamagitan ng pagtutulungan, sa pamamagitan ng pangunawa, sa pamamagitan ng pag-abot sa ating kapwa, sa pamamagitan ng pagsamba, sa pamamagitan ng ating pong kabutihan para sa ating kapwa. Dapat mag-increase po ito. Sapagkat ibig ng Panginoon na sa kanyang muling pagbabalik, ang pag-ibig na iniwan niya sa iyo ay mag-multiply at marami kang mababahaginan ng pag-ibig mo na ito. Glory to God. Higit sa lahat ang kaligtasan na common sa ating lahat. So ulitin ko po sa ating mga minamahal sa Galatians chapter 5, verse 22. The 9 fruit of the Spirit na kailangan po na maipamuhay natin araw-araw, mga minamahal at iniibig ko sa Diyos. Dito po sa Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Hallelujah, glory to God. Ito pong mga bagay na ito na iniwan sa atin, maging ang self-control. There are 9 gifts of the Spirit. There are 9 gifts of the Holy Spirit. But Jesus given us a parable of 10 talents. Ano po ang pang-10? Your salvation. The gift of the Holy Spirit is 9 gifts. The fruit of the Holy Spirit is a gift for us from God. Sapagkat wala po tayo nito. Ang tao ay walang self-control. Kapag magalit siya, talagang galit siya at ang tagal po mawala. Ang humbleness natin pakunwari. Subalit nang binigay sa atin ng Espiritu Santo, nagbigay po siya ng kaloob. 9 na kaloob. Ulitin ko po ang 9 na kaloob na ito. Love, joy, peace, hallelujah, patience,
kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And then pang-sampo, yung common sa ating lahat, the gift of salvation, the grace of salvation. Kaya kaibigan, minamahal ko sa Panginoon, yung 10 na yan, ang kaligtasan, ang pag-ibig, ang kagalakan sa Espiritu, sa paglilingkod sa Panginoon, ay dapat yung 10 na yan ay mag-increase. O kahit isa lang ang tinanggap mo, yung kaligtasan ay dapat mag-develop yan. Dapat ang kaligtasan na tinanggap natin, glory to God, ay mag-increase yan at maibahagi mo sa kapwa mo. Hindi lamang maging selfish ka na ikaw lang ang ligtas at ayaw mong magbahagi. Kaibigan, hindi mo man makuhang ibahagi yan sa iyong bibig. Subalit ang mabuting gawa, ang mabuting pag-uugali, hallelujah, diyan sa iyong kapitbahay, ang mabuting ugali mo na maipakita mo sa kapwa mo ay isang malaking bahagi upang maibahagi mo ang kaligtasan. Kung wala kang kaloob sa pangangaral, kung wala kang kaloob sa anumang gawaing Kristiyano, subalit nariyan tinanggap mo ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay dapat mong ibahagi sa magitan ng mabuting asal. Ipakita mo na mabuti ka at magdadala ito ng malaking impact sa iyong komunidad. Tayong mga Kristiyano, dapat makita sa atin ang buhay spiritual sapagkat ang kaligtasan ay pamumuhay sa spiritual. At binigyan niya tayo ng 9 na kaloob. 9 na kaloob na dapat po nating i-practice araw-araw. Put it in practice upang makita sa atin, hallelujah, ang kagandahang loob ng iyong Diyos sa pamamagitan mo. Dapat mo po, kaibigan, minamahal ko sa Panginoon, mabahaginan mo sa magitan ng mabuting pag-uugali, sa mabuting pagkatao, ang iyong komunidad. Upang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus, daladala ang kanyang gantimpala sa sino mang tapat sa mga pangako ng Diyos, sa sino mang tapat sa mga salita ng Diyos. Hallelujah! Sa pagdating niya, makita niya ang bunga niya sa iyo. Makita niya ang bunga niya sa iyo. Masdan po natin ang sinabi po ng Panginoon sa aklat ng Juan. Glory to God, in the book of John. Gaano kahalaga sa Panginoon ang bunga? Gaano kahalaga sa Diyos ang bunga? Sa John chapter 15, makikita po natin, kaya kung ikaw na Kristiyano hanggang ngayon na hindi pa rin nagbabago ang iyong sarili, at hindi ka makitaan ng magandang asal sa iyong kapitbahay, hindi ka makikitaan ng kabutihan sa kapitbahay mo, kaibigan, mapanganib. Manganganib ang iyong kaligtasan. Nakita po natin ang isang talento na binigyan ang isang katiwala ng ating Panginoon. Na pagdating niya, hindi nag-increase, inago niya sa panyo. At ang sabi niya, Panginoon, narito ang iniwan mo sa akin. Isa pa rin. At nagalit sa kanya ang kanyang Panginoon at sinakit, kinuha sa kanya. Alam niyo ba kung ano yon? Alam niyo ba kung ano yung isang regalo ng Diyos para sa kanya? Ang kapahayagan po noon, kapatid, kaligtasan. At sapagkat hindi nakita sa kanya ang kaligtasan, itinago niya ang kanyang kaligtasan. Nagiging selfish siya. Hindi niya naibahagi ang kaligtasan. Kaya nang pagdating ng Panginoon, hallelujah, kinuha sa kanya. At nung kinuha sa kanya ang nag-iisang regalo, ano ang sabi niya sa mga alipin? Gapusin niyo yan at itapon sa kawalan. Sa palagay mo, nandoon pa ang kaligtasan, kaibigan, nung dinapos siya at itinapon? Wala na. Kaya mga minamahal, ang ibig ng Panginoon ay makita sa iyo ang kaligtasan. Kaya naman sinabi ni Apostle Paul, work out your own salvation. Ipakita mo na ligtas ka sa magitan ng iyong ugaling nagbago. Ipakita mo ang iyong sarili sa mga nakatingin sa iyo na may pagbabago na ang buhay mo.
na may pagbabago na sa sarili mo. Ikaw na tumanggap ng kaligtasan. Kung dati ikaw ay masungit, dapat wala na. Kung dati ikaw ay mapagmahal sa salapi, dapat wala na. Kung ikaw ay dating matakaw sa pagkain, dapat hindi na. May pagbabago na. Kung ikaw ay makasarili nung una, nung tinanggap mo ang Panginoon, dapat may pagbabago na. Kung ikaw ay isang taong palamura, kung ikaw ay isang taong lasinggero, kung ikaw ay isang taong lakwatsero at lakwatsera, babae at lalaki, dapat nung tanggapin mo ang Panginoon, may pagbabago na, malaki ang pagbabago. Kaibigan, kung ikaw ay mapagkunwari noon, kung ikaw ay punong-puno ng hypocrisy sa buhay mo, kung ikaw ay isang judgmental noon, dapat ngayong tinanggap mo ang kaligtasan na hallelujah sa puso mo, sa sarili mo, dapat may pagbabago na. Kasi ang anumang sanga na hindi makitaan ng bunga, kapatid, mapanganib. Ganon din po sinasabi ni Jesus sa aklat ng John chapter 15. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, I am the vine, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, napakalinaw po, ang sino mang sanga na hindi nagbubunga, ay puputulin ng aking Ama at itatapon. And every branch that bears fruit, He prunes it so that it may bear more fruit. At ang anumang sanga na nagbubunga ay aalagaan ng aking Ama upang lalo pa itong magbunga. Kaya nga sabi doon sa parables, nung ang isang katiwala ay lumapit, sabi niya, narito ang 10 talento na binigay mo sa akin. At nagbunga pa ito ng 10. At nung dumating ang araw ng kahatulan, sabi niya, doon sa isang hindi nagbubunga, kunin mo sa kanya yan at ibigay mo sa may 10. At ang sabi ng mga alagad, may 10 na po siya, bakit ibibigay pa sa kanya ang isa? At ang sabi ni Jesus, ang sino mang meron ay daragdagan pa. Tingnan niyo po, sabi po ni Jesus sa aklat ng John chapter 15 verse 2, ang mga sanga na hindi nagbubunga ay puputulin ng aking Ama at itatapon. Ngunit ang mga sanga na nagbubunga ay kanyang aalagaan upang magkaroon pa ito ng maraming bunga. Mahal ng Diyos ang mga nagbubunga, kapatid. Sikapin po natin na makita sa atin ang ugaling makalangit. Kung ikaw ay magagalitin noon, ngayon ba nang tanggapin mo ang Panginoon, magagalitin ka pa rin? Mga kalalakihan, nung hindi ka pa tumanggap sa Panginoon, babairo ka ba? Lasinggero ka ba? Parabarkada ka ba? Hindi ka ba matigil sa tahanan? Nawa naman nung tanggapin mo ang Panginoon, nawala na ang lahat ng yan. Sapagkat bibigyan ka ng mga bagong kaibigan ng Diyos. Kung iiwanan mo ang iyong mga lumang kaibigan, bibigyan ka ng bagong mga kaibigan. Yaong mga kaibigan na hindi magbibigay ng kapahamakan sa iyo. Dapat po, kaibigan, minamahal ko sa Diyos, may pagbabago sa buhay natin. Sapagkat ang sino mang nagbabago ay aalagaan pa ng ating Panginoon, sapagkat mahal ng Diyos ang nagdadala ng bunga. Ang kaligtasan ay dapat may bunga sa buhay natin. Ulitin ko po, ang kaligtasan ay dapat makitaan ng bunga sa buhay natin. At ang pagsisisi, higit sa lahat, dapat makita ang mga gawa, bunga ng pagsisisi. Kung nagsisisi ka na sa iyong nakaraan, dapat ang nakaraan ay hindi na makita sa iyo. Kung mapagkunwari ka sa iyong pagpapakumbaba, kung isa kang hypocrites na tao, dapat ngayon sa mapanahon na ito na ang Panginoon ay malapit ng babalik sa kanyang malapit ng tuparin ng ating Panginoong Hesus ang kanyang muling pagbabalik. Muli siyang babalik.
at babalik na siya, sapagkat ang panahon natin na ito ay tanda ng kalapitan ng muling pagpaparito ng ating Panginoon. Isipin lamang po natin, kaibigan, dapat ang kaligtasan ay may bunga sa atin. Dapat anumang tinanggap natin sa ating Panginoon ay makita itong nagmumultiply sa atin. Magmumultiply dapat nawa ang pag-ibig na kanyang itinanim sa puso natin. Itinanim ng Panginoon nung tanggapin natin ang kaligtasan, itinanim niya dyan ang pag-ibig. Dapat ito ay lumawak at lumawak, hindi lamang pag-ibig sa sarili, kundi pag-ibig din naman sa kapwa. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Kaya kung mahal mo ang iyong kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, kung papaanong hindi mo ipinapahamak ang iyong sarili, ganun din naman, huwag mong ipahamak ang kapwa mo. Hallelujah, sa magitan ng iyong criticism. Huwag mong ipahamak ang iyong kapwa. Kung mahal mo ang kapwa mo, kung nagmumultiply na, kung nag-increase na ang pag-ibig ni Jesus dyan sa puso mo, dapat lumawak ang pag-ibig mo. Mamahalin mo yaong mga taong may kapansanan. Mamahalin mo yaong taong mga may kahinaan sa kanilang panampalataya. Mamahalin mo ang mga taong may diferensya sa kanilang paglakad sa buhay. Hindi mo sila dapat ipagsasabi, ipagkakalat ang kanilang kahinaan. Dapat tulungan natin sila sapagkat nag-increase na ang pag-ibig mo. Dapat ipanalangin natin sila at tulungan silang maitayo sa kanilang pananampalataya. Higit sa lahat, ang mga unbeliever na hanggang ngayon, hindi pa sila nakalaya sa kanilang unbelief. Huwag tayong maging makasarili, kaibigan, kapatid ko sa Panginoon. Gawin natin ang lahat ng pamamaraan. Kung kaya nating magbahagi dyan sa lansangan, kagaya ng pinapagawa ng Diyos sa Jesus, the brightness of His glory. Kapag kami may pagkakataon, hindi namin sinasayang ang aming mga panahon sa mga bagay sa mundo. Kasi kung mahal mo ang kaligtasan mo, dapat mag-increase ito sa buhay mo. Dapat magmumultiply ito at ibig mong abutin ang kapwa mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo. Kaibigan, sa akin pong karanasan, bilang isang Kristiyano, inilagay po ng Diyos sa aking puso ang aking mga kamag-anakan, kaya gumawa ako ng pamamaraan, mga kaibigan ko, nung ako'y sa lumang buhay pa lamang. Although nung ako'y nakakilala sa Panginoon, tinalikuran ko sila. Pero nang lumawak ang pag-ibig ng Diyos sa akin, binalikan ko sila sa magitan ng simpleng pangungumusta sa kanilang mga buhay. At then, pinapasok ko ang ebanghelyo ni Kristo sa kanila. Kaya marami na sa aking mga kaibigan sa lumang buhay ay nakakakilala na sa Panginoon. Maging ang lahat ng aking ng kamag-anak, lahat ng Biringils family ay aking binabahaginan ng mga salita ng Diyos. Maging ang mga kamag-anak ng aking asawa, aking inabot sa ebanghelyo ng Diyos. Gumawa ako ng paraan sapagkat ibig ko silang maligtas. Hallelujah. Ikaw ba, kapatid, nag-increase na ang pag-ibig mo, ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Nag-increase na rin ba ang humbleness na itinanim ng Panginoon sa iyo? Humbleness, when we speak about humbleness is obedient. Hindi lamang yuko-yuko ng ulo, pero ang sama naman ng loob. Humbleness is to subject yourself. Pagpapasakop. Ang ibig sabihin ng humbleness, pagpapakumbaba, ay pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kung ano ang ibig niya, yun po yung iyong gagawin. Kung ano ang nais niya, yun po yung pinagsisikapan mong gawin. Magandang umaga sa iyo, kapatid na Amon. I miss you, brother. Kung nasa Cavite ka ba ngayon o nandito nasa Maynila, God bless you and your wife and your children.
Salamat sa iyong pakikinig. Glory to God. Ngayon po kung nag-increase na yung humbleness sa atin, sa lahat ng panahon, dapat yan ay makita sa iyo. Hindi lamang sa isang sitwasyon, kundi sa lahat ng sitwasyon, in every critical condition of your life, if your humbleness, if the spirit of humbleness has increased in your heart, makikita yan sa iyo. Humble ka kahit na may blessings ka. Humble ka kahit na mayroon kang nakaangat ka na sa ibang mga kapatid. Humble ka kahit na lumago ang iyong panampalataya. Nandoon ka pa rin sa isang valley-minded people. Nang ibig po sabihin ng valley-minded people, hindi marunong magmamalaki. Hindi marunong magmamataas sa anumang kalagayan sa buhay. Kung mayroon ka ng sasakyan, humble ka pa rin. Hindi hambog. Kung nakaangat-angat ka sa iyong ministeryo at makapagpatayo ka ng bahay-sambahan na magara o malaki, dapat valley-minded people ka pa rin. Ibig sabihin, hindi ka marunong magmamalaki. Ganun pa rin ang ugali mo. O kung ang iyong pamumuhay Kristiyano ay nasa baba, hindi lalo kang magpapakumbaba sa Diyos at sa iyong kapwa. Hindi dapat natin matutunan ang mapagmataas at lalaitin natin yung ating mga kapatid na mananampalataya dahil nakita natin na sila'y nahihirapan sa buhay nila at pagkatawanan natin, sasabihin natin sa kanila, wala kasi kayong panampalataya. Sino makapagsabing walang panampalataya ang isang tao? Dahil nakaangat kayo, sasabihin nyo doon sa mga hindi umaangat na mga kapatid, wala silang panampalataya. Nagkamali ka, kapatid. Maling-mali ka. Sapagkat kung iyong alalahanin, may mga taong sadyang mahirap na kahit sila ay manampalataya. Dapat nating maintindihan doon po sa aklat ng Revelation chapter 2, chapter 3. Kung iyo pong maalala ang panulat po ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang kapahayagan sa 7 iglesia. Sa 7 iglesia, doon po sa mga hintil. Sa Thessalonica, sa Laodicea, sa Smyrna. Nakita niyo po yung Smyrna church? Mahirap sila na kahit may pagkakataon silang yumaman sapagkat ang Diyos ay nagpapasagana ng buhay. Subalit ang kaloob sa kanila ay mahirap lang sila. Pero basahin mo po ang gusto na ang nakita ng Diyos sa kanila. Hangang-hanga po si Jesus sa kanila. Na kahit sila'y may pagkakataong yumaman, ang sabi po doon sa panulat ng ating Panginoong Hesus sa pagitan po ng kanyang kapahayagan kay John the Beloved, ang sabi niya, kahit sila'y mayaman, sila ay naghirap. At ang kanilang mga gawa, hinahangaan ng Panginoon. At ang payo sa kanila ng Panginoon, manatili kayo. Makinig sa Espiritu. Glory to God. At ibibigay sa kanila, ibabahagi sa kanila ang buhay na walang hanggan. Pero ikaw, pag tinagtatawanan mo yung mga ministeryong mahirap, baka naman kasi kaibigan, kabilang sila sa Smyrna Church. Kabilang sila sa espiritu ng Smyrna. Huwag mo silang laitin. Huwag mo silang sabihan na wala silang pagpapala. Bakit ang pagpapala ba ay naka-base lang? Nakadepende ba sa pera? Ang pagpapala ba ay nakadepende sa kayamanan? Ang pagpapala ba ay nakadepende sa bahay-sambahan? Ang pagpapala ba ay nakadepende sa sasakyan mo? Ang pagpapala ba ay nakadepende sa magara mong kasuotan? Kapatid, wala ka pong mabasa sa Bible na ang pagpapala ay nakadepende sa kayamanan ng tao sa lupa. Ang pagpapala po ay nakadepende sa Diyos. Ang sabi po ng Diyos, ang sabi po ng Psalms chapter 1, verse 1 to 6. Salmo, mapalad yaong taong hindi nakikinig sa payo niyaong mga masasama at hindi lumalakad sa mga nilalakaran ng mga liko
at hindi umuupo sa mga inuupuan ng mga manlilibak. Iyon ang mapalad. Nasaan doon mapalad ang kayamanan? Mapalad ang mayaman. Mapalad yaong may sasakyan. Mapalad yaong may mansyon. Mapalad yaong may malaking simbahan. Nasaan mo makita yan, kapatid? Mapalad yaong naka-Amerikana. Mapalad yaong nakapunta sa Amerika. Mapalad yaong nakarating sa Singapore, nakarating sa Malaysia. Mapalad yaong nakarating sa Korea. Nasaan mo mabasa yan? But the Bible says, blessed are the man who walk not under the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sit at the seat of the scornful. Isa pang mapalad, kapatid, na sinasabi ng ating Panginoon sa aklat ng Matthew chapter 5. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yung siyam na mapalad, kapatid, sa aklat ng Matthew, hindi kasama doon. Walang nakasulat doon na mapalad ang mayaman. Gisingin mo ang iyong sarili. Hindi ka pa nagbubunga, kapatid. Kapag ang ugali mo ay nakatuon ka sa kayamanan sa mundong ito, hindi pa mabunga ang pag-ibig mo, hindi pa mabunga, hallelujah, ang pagpapakumbaba, ang espiritu ng kababaang loob sa iyo. At hindi pa nagbubunga ang kabutihan sa iyo. Kung ang pagpapala lamang na alam mo ay yaon, nakabatay at nakadepende sa kayamanan sa mundong ito. Basahin nga po natin, kapatid, ang Matthew chapter 5. Kung mayroon doong mapalad ang mayaman. Pakinggan niyo pong mabuti. This is an opening, kapatid, sa buhay natin. Kasi sa panahon ngayon, nakatuon ang ating kaisipan. Mapalad kapag mapera. Mapalad kapag may malaking bahay. Mapalad kapag may sasakyan. Mapalad kapag marami kang hanap buhay. Tingnan natin kung ano ang mapalad. When Jesus saw the crowds, He went up on the mountain, and after He sat down, His disciples came to Him. Ito po ay nakasulat sa aklat ng Matthew chapter 5. Sa verse 1 po, ang sulat po dito, when Jesus saw the crowds, nung ang Panginoon ay nakita niya ang mga tao, He went up on the mountain. Siya po ay umakyat sa mataas na bundok. Siya po ay umakyat sa bundok. And after He sat down, at siya ay umupo doon sa mataas na lugar, His disciples came to Him. At sumunod sa Kanya ang Kanyang mga disciples. Sa verse 2, He opened His mouth and began to teach them, saying, at Kanyang binuka ang Kanyang bibig at tinuruan sila ng ganito. Verse 3, number 1 of blessings. In the days of Jesus Christ. Ito po ay panahon ni Jesus. Sabi po niya, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Mapalad yaong mahirap sa espiritu, sapagkat sa kanila ang kaharian sa kanila ang kaharian ng langit. Verse 4. Number 2 sa blessed, verse 4. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Mapalad yaong mga nalulungkot, sapagkat sila'y aaliwin. Verse 5, pangatlong turo ng Panginoon sa blessed. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Sa ibang salin, blessed are the meek, sapagkat mamanahin nila ang sanglibutan. Verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Mapalad yaong nauuhaw at nagugutom sapagkat sila'y bubusugin. Glory to God. Mapalad yaong nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y pupunuin, sapagkat sila'y pagpapalain. Kaibigan, this is the teaching of Jesus Christ, who was blessed.
Sabi niya sa verse 7, Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Mapalad yaong maunawain sapagkat siya'y, hallelujah, kakaawaan. Mapalad yaong maawain sapagkat siya'y kakaawaan. Verse 8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad yaong may malinis na kalooban o puso sapagkat niya makikita niya ang Diyos. Verse 9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Mapalad yaong namamagitan sa kapayapaan. Mapalad yaong mapagmahal sa kapayapaan sapagkat siya'y tatawaging anak ng Diyos. Glory to God. Verse 10, Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of God. Mapalad yaong inuusig dahil sa kaharian ng Diyos, sapagkat maghahari sa kanya ang kaharian ng Diyos. Verse 11, Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Mapalad ka kung ikaw ay inuusig at sinasalitaan ka, kinikriticize ka, hinuhubaran ka sa mga criticize at hindi ka gumaganti. Sabi niya, mapalad ka. Hallelujah. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Dahil sa Kanya, inuusig ka ng Diyos. Hallelujah. Sa verse 12, sabi niya, Rejoice and be glad, magala ka. Magala ka, ikaw na iniinsulto. Sapagkat ganun ang ginawa nila sa mga propetang nauna sa atin. Malaki ang gantimpala sa iyo. Nasaan doon, kapatid? Mapalad yaong mayaman. Mapalad yaong may malaking simbahan. Nasaan doon? Huwag po nating linlangin ang ating sarili. Kung mayroon tayong nakitang mga kapatid na mga iglesia, na mga pastor na mahirap, do not criticize them. You are out of track. Wala ka sa tama. Ang mapalad, kapatid, ang may malinis na kalooban, na kahit umasinso ang buhay mo, na kahit naging masagana ka, ang kalooban mo ay malinis pa rin. At ang dahilan kung bakit pinagyaman ka para tulungan mo yung mga kapatid mong naghihikahos. Hindi para laitin sila na hindi sila pinagpala. Nagkamali ka yata, kaibigan. Sobra na yata, hallelujah, ang iyong pagmamataas. Imbis na mag-increase ang iyong pangunawa at maunawaan mo ang kanilang kalagayan at sila'y i-encourage natin, hikayatin natin sila upang sila ay sumagana, huwag natin silang laitin. Kundi kaawaan natin sila. Sapagkat wala silang kakayahan na umasinso. Kung ikaw may kakayahan kang umasinso, ipanalangin mo yung walang kakayahang umasinso. At kung anong maibigay mo sa kanila, ibigay mo. Tulungan mo. Kagaya po ng ginagawa na pinapagawa ng Diyos sa inyong abang lingkod na ito. Kailanman, kapatid, hindi sumagi sa aking puso, sa aming isipan, na magyabang na kahit anong ginawa ng Diyos sa ministeryong ito, ay hindi namin magawang manlait ng aming kapwa, kundi mamahalin namin sila alinsunod sa kalooban ng Diyos. Because humbleness is to obey and to be subject to the will of God. That is humbleness. Hindi yung yuko-yuko, tapos mayabang naman. Hindi yung pababaan ng salita. Ang ibang humbleness, ang pagkakalam nila sa humbleness, nagugulay-gulanit sila ng damit. Hindi sila nagsusuot ng magandang damit kasi humbleness. Mali po yon. Ang iba namang humbleness, ganito. Alam mo, kapatid. Alam mo, kaibigan. Dinadaan sa boses ang humbleness, pero may nakatagong masamang ugali. Ang humbleness ay pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Pagpapasakop sa sa nais ng Diyos. Pagpapasakop
hallelujah, sa sakdal na kalooban ng Diyos. Saying yes to you, God. Yes to your will. Yes to your word. Yes to your perfect will. Yes to your holiness. Yes to your righteousness. Yes to your truth. That is humbleness. Sapagkat the word humbleness is obedient to the word of God. Kaya kaibigan, minamahal ko sa Panginoon, increase the gift of God. Ang gentleness ay kaloob ng Diyos, kaloob ng Espiritu Santo. Kagaya ng nababasa natin po sa aklat ng Galatians chapter 5 verse 22. The fruit of the Holy Spirit ay gentleness. Dapat mag-increase yan. Hindi yan dapat stagnant. Kagaya ng parabola na binasa po natin. Kailangan po siyang mag-increase. Kung mayroon kang naramdamang gentleness sa iyo, sa puso mo, dapat mag-develop yan. Hindi lamang yan stagnant, kagaya po ng sinabi po ng John chapter 15. Ang sanga na hindi magbubunga ay puputulin. Verse 3. John chapter 15 verse 3. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Kaya sabi ng Panginoon, malinis ka na. Good morning sa iyo, GC Akaraboyna. I'm praying for your salvation. Richard Montimayor, God bless sa iyo pong pagpasok sa live stream gospel service sa hallelujah sa umagang ito before our lunch. Brother Dwight, salamat po sa iyo. Glory to God. Ang sabi po sa verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Malinis ka na sapagkat sinabi ko na sa iyo ang mga salita. Ibig sabihin, ang mga salita ay may kakayahang baguhin tayo. Yun po yung kalinisan. Kapag nabago ka sa iyong masamang ugali, nalinis ka na. Verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So neither can you unless you abide in me. Kaya tayo po na nakakunik sa ating Panginoon, kailangan pong kumapit sa Panginoon. Habang kumakapit sa iyo ang Panginoon, kumapit ka rin. Huwag kang humiwalay, huwag kang bumitaw sa kapit ng iyong Panginoon. Sapagkat ang sanga at ang puno ay nagkakapitan. Naghahawakan yan. Ang puno, hinahawakan ang sanga. Dapat ang sanga ay humahawak sa puno. Kaibigan at minamahal ko sa Diyos, sapagkat kung malakas ang kapit mo sa Panginoong Hesus, tiyak na magbubunga ka at hindi lamang iisa ang bunga mo, kundi magbubunga ka ng sagana, kagaya na sinabi niya sa verse 2. At ang sino mang nagbunga ay aalagaan ng aking Ama upang siya'y magbubunga ng sagana. Hallelujah! And then sa verse 6, ang sabi niya, if anyone does not abide in me, he is thrown away as a branch and dries up, and they gather them and cast them into the fire, and they are burned. At ang sino mang mga sanga na hindi nagbubunga, kapatid, kaibigan ko sa Panginoon, sila'y puputulin at igagather at itatapon sa naglagablab na apoy ng impyerno. Glory to God! Kailangan po natin ipakita natin, lalo na sa panahon ngayon ng crisis, you must to increase the gift. Let the gift of the Lord increase. Let the love of God increase. Let the gentleness of God increase. Hindi lamang sa iilan mo ipapakita ang iyong kabutihan. Hindi lamang sa iilan, sa nasasakupan lamang ng iyong iglesia ang iyong kabutihan. Kapag hindi na ito kasama sa iyong kongregasyon, ay masama na ang pakita mo. Iba ang tingin mo sa hindi mo kongregasyon. Dapat ang gentleness mo ay maipapakita mo sa lahat ng tao. Unbeliever man o believer, hindi kabilang ng iyong ministeryo o kabilang man, lahat dapat ipakita mo ang iyong kagandahang loob. Let the gentleness increase. Hallelujah, glory to God. Kaya kaibigan, hindi man natin isa-isahin ang lahat ng ito. Itong siyam na kaloob ng Diyos at ang kaligtasan. Pang-sampu ay ang kaligtasan. The 9 gift of the Holy Spirit. The 9 gift of the Holy Spirit.
plus salvation, 10 talents, 10 minas. Kaya kaibigan, minamahal ko sa Panginoon, kailangan po natin ang bunga ng ating kaligtasan. Naalala niyo po ba ang Panginoong Hesus sa aklat ng Matthew, sa aklat ng Mark? Nang sila kasama niya ang kanyang mga alagad, na sila'y humayo, at nang pagbalik nila sa isang syudad, sa isang lungsod, ay nakakita siya ng igos. Punong-puno ng dahon ang igos. At inaakala ng Panginoon na ito'y may bunga sapagkat nagugutom siya. Ibig niyang pumitas ng bunga ng igos, ngunit wala siyang makita. At sinabi ng Panginoon nung wala siyang makita, nung walang makita ang Panginoon, sinabi po niya sa igos, matuyo ka na. At pagdakay natuyo ang igos sapagkat wala siyang makitang bunga. Kapatid, sa ministeryo natin, mga minamahal kong mga pastors, mga preachers, mga minamahal kong mga naglilingkod sa Panginoon, baka akala natin minsan marami kang kongregasyon, pero puro dahon pala. Walang bunga. Hindi po basihan, kapatid, kaibigan. Hindi po basihan ang bawat kongregasyon, kundi dyan sa kongregasyon mo, nagbunga ba ang pag-ibig ng Diyos sa kanila? Nakikitaan na ba sila ng pagbabago? Yung lahat ng kongregasyon na iniisip mo na yun na yung bunga mo, kapatid, nagkakamali ka. Hallelujah! Ang puno ay may mga dahon. At sa mga dahon dapat may bunga. Hindi po basihan na marami tayong kongregasyon, ngunit sa kanila naman ay hindi mo makita ang bunga ng Panginoon sa kanila. Nagpaparami ka lang ba ng dahon? Luntian ba ang dahon mo? Natutuwa ka na ba na marami kang kongregasyon? Dapat makita mo na sa gitna ng maraming kongregasyon ay nakikita ang pag-ibig ng Panginoon, nakikita ang gentleness ng Panginoon, nakikita ang kahinahunan ng Panginoon, nakikita ang pagtutulungan, nakikita ang pagkakaisa at pagkasundo-sundo, nakikita ang pagdadamayan. That is the fruit. Kaya nang makita ng Panginoon ang igos punong-puno ng dahon. Para bang isang ministry po, ang daming attendee. Pero walang bunga. Sapagkat sila lang. Kung minsan napakaraming attendee. Kung minsan nakadalo po ako sa isang gawain na napakaraming attendee, siguro mga may 1,000 o 500. Nung nandun po ako sa pintuan, sapagkat inimbitahan kaming dumalo, nung tinanong ko po yung isang kabataan doon, tapos isang elder, ang sama ng ugali, ni hindi ako pinansin. Tapos nung malaman nila na pastor ako, saka lang ako pinansin. Walang bunga, kapatid. Ang bunga ay yung ating mabuting ugali. Nakakalungkot nung makita ng Panginoong Hesus ang igos at inaakala niya na may bunga pero wala. Isang kongregasyon po sa Kamaynilaan na aking inatinan. At nung tanungin ko po yung kabataan, well, hindi niya ako nakilala na isa ako sa imbitadong pastor sapagkat hindi po ako nakabarong. Casual lang po ang aking suot. Pero malinis, maayos. Ang tanungin ko po yung isang kabataan at isang elder, sabi ko, kanina pa ba nagsimula? Hindi ako pinansin. At nung makita ako ng pastor na nagpaimbita sa akin, at sinabing, ay, Pastor Kit, sali ka dito. Saka lang nagsabi, ay, pastor pala kayo? Papasensya na po, ha? Pag hindi pala, pastor, hindi nyo
babatiin ng masagana? Pastor lang ba ang pwedeng batiin na masagana? Dapat lahat ng kapatid, pastor man o hindi, dapat pakitaan natin ng mabuting asal. Yan ang bunga na hinahanap ng Panginoon sa atin. Yan ang bunga na hinahanap ng Panginoon sa atin. Kaya minamahal ko sa Panginoon, dapat po sa pagbabalik ng ating Panginoon, ipakita natin sa Kanya na nagbunga tayo. Magiliw tayo sa lahat, mayaman man o mahirap. Magandang umaga, magandang tanghali sa iyo, Sister Ravini. Pagpapala ng Diyos ay sumaiyo. Masagana man o mahirap, dukha man o pulubi, dapat magiliw tayo sa kanila sapagkat nasa atin si Jesus, nasa atin ang Panginoon. Yun ang ibig niyang makita sa atin, hindi yung may kotse ka, may van ka, may bago kang kung ano, hindi gusto ng Panginoon na yun lang ang makita niya sa atin, na nagpapagandahan tayo ng bahay-sambahan. At yung mga walang sambahan ay nilalait natin, sabihin natin, hindi pinagpala. Kawawa ka naman, kapatid, kapag ganyan ang ugali mo. Sapagkat hindi po nakadepende sa bahay-sambahan ang kaligtasan natin. Kung nakadepende sa bahay-sambahan ang kaligtasan natin, malalamangan mo ba ang Iglesia ni Kristo? Malalamangan mo ba sa bahay-sambahan mo, sa pagandahan lang, ang Catholic? Malalamangan mo ba sa gamit ang mga relihiyon? Kapatid, born again ka na. Dapat born again din ang mata mo. Dapat born again din ang tainga mo. Dapat born again din, higit sa lahat, ang puso mo. Increase the gift of God. Understanding is also the gift. As the book of Romans says, the gift of understanding. Dapat kung lumago ang iyong pangunawa, naunawaan natin ang lahat ng panahon. Naunawaan natin higit sa lahat ang kalagayan ng ating kapwa. Naunawaan natin naunawaan natin ang lahat, ang maliit man o malaking bagay ay naunawaan natin. Higit sa lahat, ang kaligtasan natin ay naunawaan natin. Kaya nga mahirap mabuo ang isang katawan sapagkat hindi nauunawaan. Kapatid, hindi po nakadepende ang ating paglago, ang pag-increase ng kaloob ng Diyos sa atin sa pamagitan ng dekorasyon ng bahay-sambahan. Kundi, gaano mo naunawaan ang kapwa mo? Gaano mo minahal ang mahina? Paano mo minahal ang malalakas? Paano mo minahal ang mayaman? Paano mo minahal ang mga mahirap? Paano mo minahal ang mga dukha? Ang may mga tahanan o walang mga tahanan. Dapat pantay-pantay ito sa iyo. Yan ang malagong pag-ibig. Yan ang malagong pangunawa. Naunawaan mo lahat ng sitwasyon. Higit sa lahat, naunawaan mo ang ating panahon na malapit nang dumating ang Panginoon. Increase the gift. Let the gift of the Lord increase in your life. Let the gift of the Holy Spirit increase. Glory to God. Yan ang hinahanap ng Diyos sa atin sa Kanyang muling pagbabalik. Na mag-increase ang ating pananampalataya sa Diyos. Mag-increase ang kaloob niya sa atin, higit sa lahat, ang kaligtasan ay nag-increase sa buhay natin. Magandang umaga sa ating lahat. Hallelujah! Dito po sa aklat ng John chapter 16, John chapter 15 verse 16. Sabi po ng John chapter 15 verse 16, karagdagan pong kaalaman patungkol po sa bunga na inahanap ng Diyos sa atin. Verse 16, sabi po niya, "You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you would go and bear fruit,
and that your fruit would remain, so that whatever you ask of the Father in my name, He may give you. He may give it to you. And sabi niya, hindi kayo ang tumawag at pumili sa akin, ako ang tumawag at pumili sa inyo upang kayo ay humayo. Humayo, go! Go with your faith. Go with the love of God. Go with the gentleness of the Spirit. Go with a humble spirit. Go with your kindness. Go with your patience. Go with your long-suffering. Go with your self-control. And bear fruit. Bear much fruit. With your gentleness, with the joy of serving the Lord, with the peace of mind, with the peace of the Lord Jesus Christ, with patience, with long-suffering, with gentleness and kindness, with self-control, with the love of God. Dapat mag-increase ito sa atin. Itong fruit of the Holy Ghost. Itong fruit ng ating kaligtasan. This is the fruit of salvation to us when we receive Jesus Christ. Sikapin po natin sa tulong ng Panginoon. Sikapin po natin sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Dapat mag-increase po tayo. Amen? And this is my prayer to all of us na nakarinig ng mensaheng ito. Life in the Spirit. Let the gift of God increase. Life in the Spirit. Let the gift of God increase. Hallelujah. Hindi po ito haka-haka lang. Hindi po ito opinion. Mismo si Kristo ang naghanap ng increase sa Kanyang binigay sa atin na talento, sa Kanyang ibinigay sa atin na kaloob. Kung babalikan po natin ang Lucas 19, maging ang Matthew chapter 25, makikita po natin doon na ang ibinigay niyang talento ay hinahanapan niya ng increase. Ano bang interest na maibigay natin sa Panginoon? Sa pagbabalik pa ng Panginoon, ang tanong po ng Espiritu Santo sa atin, may ibibigay ka ba sa Kanyang interest? May maibibigay ka ba sa Kanya? May ipipresent ka ba sa Kanya na interes pag dumating ang Panginoon sapagkat malapit na siyang bumalik? May maipipresenta ka ba sa Kanya? Lord, this is my interest. This is the interest of the talent I received from you. Lord, this is the interest of the gift that you have given to me. Hindi ko po itinago, Panginoon. May maipipresenta ka ba, kaibigan? May ipipresenta mo ba sa Panginoon mong Diyos na siyang nagligtas sa iyo? Sa pagbabalik niya, maghanap siya ng bunga. Huwag mong hayaan, kapatid, na sa panahon na ito, na nangyayari na ang lahat ng mga sinasabi ng Panginoon sa mga tanda ng panahon na siya ay magbabalik. Huwag mong hayaan na wala kang maipipresenta sa Kanya. Lord, this is the interest. This is the interest of the gift that I have received from you. Lord, this is the increase of love. Lord, this is the increase of faith. Lord, this is the increase of the humbleness I received from you. Lord, this is the increase of self-control that I have learned from you. Lord, this is the increase of humbleness I received from you. Jesus is looking for your fruit. Jesus is looking for the fruit of the gift that He gave to you and me. Jesus is looking for the gift, the interest of the gift. He is looking for the interest. Ikaw nga, kapatid, di ba? Kapag nag-deposit ka sa bangko, kaya mo din-deposit sapagkat ibig mong mag-interest yung 100,000 mo. Kahit 7% lang yan, minsan nga nilalagay mo sa time deposit. Si Jesus po ay nag-time deposit sa atin, sa mga puso natin. Di ba pag time deposit, ang laki ng interest? Siguro 7%. I'm not sure, pero kapag
ordinary savings lang, 1% lang. Pero kapag time deposit, malaki ang interest. Ang Panginoon hindi po nag-saving sa atin ng ordinary savings. Kaya nga sabi niya, babalik ako. Naglagay po siya ng time deposit dito sa puso natin. He deposit with a time deposit, and at His appointed time, babalikan niya ang diniposito niya sa puso natin, sa isipan natin, sa kaluluwa natin, sa espiritu natin. Yung diniposito ng Panginoon sa atin ay may time deposit yon according to Him, not according to us, not according to the will of man. He has a time deposit into our heart, in our heart. May time deposit ang Panginoon. Kapag bumalik na siya, yun na yung time, yun na yung appointed time na kukunin na niya. Hallelujah! Hanapin niya ang interest ng kanyang diniposito sa ipuso mo. Yung bagay na diniposito niya sa puso mo, sa heart mo, sa kaluluwa mo, sa espiritu mo, sa isipan mo. Yan na yung pagbabalik niya. Yun na yung appointed time. Ang tanong, kapatid, kaibigan, minamahal ko sa Panginoon, mayroon ka bang maibibigay na interest sa Kanya? May bibibigay ka bang interest? Dito po nagtatapos ang mensaheng ito. Glory to God. At nalit po ang pagbubukas nito kanina sapagkat nagloko po yung internet dito kanina. Kaya nalit po ang ating pong magandang tanghali sa iyo, Mian Abunitalia. Glory to God. Pagpalain kayo ng Diyos dyan sa Santa Cruz. Pagpalain din ang buhay mo, Sister Mian Gaston. Glory to God sa lahat ng mga nakikinig, nakasubaybay. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. Kaya, have the interest doon sa kaloob ng Diyos, sa puso natin, sa buhay natin, sa kaligtasan natin. Ipipresenta natin sa Panginoon ang interest na yan. God is looking for a fruit. God is looking for abundant fruit of the love, patience, long-suffering, joy, hallelujah, self-control, gentleness and kindness and loving kindness. Glory to God. May God bless you all. And I will pray for you. Pagpalain mo, Diyos, ang mga salitang na itanim sa tablitan ng kanilang mga puso sa oras na ito, sa umagang ito. At pagpalain mo ang kapayapaan, sumagana nawa sa kanila, Panginoon, ang iyong masaganang pagpapala. At babaha mula sa kanilang puso, Panginoon, ang kalooban mo, ang kagandahan ng iyong kalooban. O Diyos, at magbunga sila upang sa iyong muling pagbabalik, may pipresenta silang bunga mula sa iyo. Aking Diyos, hallelujah, I stretch forth my hands, Panginoon, sa lahat ng mga pamilyang umiibig sa iyo, sa lahat, O Diyos, hallelujah, ng Swansing family, Robia family, Aguilar family, Beringil family, Asugas family, Centeno family, Wico family, hallelujah, De La Victoria family, sa lahat ng De La Victoria family, Celebre family, Gakutan family, sa lahat ng Alba family, O Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Suarez family, sa lahat ng Ubiris family, sa lahat ng ng Diyos ng Labangco family, Hisalba family, sa lahat ng Antikin family, sa lahat po dakilang Diyos ng Riton Sinin family, Veneracion family, Gacoscos family, dakilang Diyos sa Almeriñas family, sa lahat po ng Arellano family, sa lahat ng Sanchez family. God bless us in the mighty name of Jesus Christ, sa lahat ng mga pamilyang nakasubaybay. Hindi ko man mababanggit ang lahat sa pagalit. Alam at kilala kayo ng Diyos. Sa lahat ng Canciller family, sa lahat ng Antikin family, sa lahat ng Caraboy na family, sa lahat ng Salazar family, in the mighty name of Jesus Christ, sa lahat ng Samura family, yes, in the mighty name of Jesus Christ, God bless us all, sa lahat ng Celebre family, sa lahat ng Gonzal family, sa lahat ng Queen family, Fernandez family, sa lahat po, hallelujah, ng Gabayan family, sa lahat po ng Rose family, sa lahat po ng Rosos family, Gonzal family. God bless us all in the mighty name of Jesus Christ. Sa lahat po ng mga pamilya na sumubaybay ng Jesus the Brightness live stream gospel service. Hallelujah. God bless us all. Sa lahat ng Urata family, sa lahat ng Antikin family, sa lahat po ng De La Victoria family. Yes, sa lahat po ng Piniquito family.
Yes, sa lahat ng Tingson family, sa lahat ng Cancelier family, sa lahat ng Labangco family, sa lahat po ng Espanyol family, sa lahat ng Victorino family, God bless us in the mighty name of Jesus Christ. May the Lord's blessings be over. Hallelujah, in your life, in your family. God bless us in Jesus' mighty name. Amen and amen. And to God belongs all the glory and honor. At mamayang hapon po, makakasama po natin si Pastor Tito. At alam ko may magandang mensahe rin ng Diyos na itinanim sa kanyang puso. Kaya ang tabayanan po natin mamayang hapon, we have Pastor Tito Asugas to bring us the gospel. Whatever message is, may the Lord bless us in Jesus' name. Mamaya po, bago po mga alas 4 po ng hapon, magsisimula po tayo sa ating second live stream sa linggong ito with Pastor Tito Asugas. God bless us. May the Lord bless you always in Jesus' mighty name. Amen and amen. Bye-bye sa inyong lahat. Bye-bye. See you this afternoon in Jesus' name. Amen.